Bakit nga ba mga idol sinibak noon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Vice Presidente noon na si Leni Robredo bilang co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD? Ano nga ba mga idol ang katotohanan sa pangyayaring ito? Ito nga ba mga idol ay dahil natatakot ang administrasyong Duterte na mayroong matuklasan si Leni Robredo sa mga ginagawa na hindi maganda at anomalya ng administrasyong Duterte? Ito ang ating alamin mga idol at bibigyan ng reaksyon dito lamang sa Opinion Mo TV. Sa maikling panahon nga mga idol ay tinanggal ni dating Pangulong Duterte noon si VP Leni Robredo bilang co-chair ng ICAD at sa 19 na araw nga mga idol ay natuldukan ito. At ano nga ba mga idol ang dahilan? Mahina ba ang kanyang kakayahan o mayroon siyang masasagasaan? Mahirap ba siyang pagkatiwalaan o mayroong mabibisto? Pinagkaisahan ba siya dahil mayroong pinoprotektahan ng malalaking tao sa illegal na droga? Ayon nga mga idol kay Leni Robredo noon, mahigit 2 linggo pa lamang mula nang tinanggap niya ang hamon na pamunuan ang kampanyang laban sa illegal na droga. Mahigit 2 linggo pa lamang mula nang kanyang isinantabi ang napakaraming babala para pasanin ang trabahong kahit halos imposible ay kailangan niyang subukan para sa ating mga kababayan. Naayon pa nga mga idol sa kanya ay hindi siya nagsayang ng oras. Nakipagpulong agad siya sa ICAD at ibang mga ahensya, kinonsultan niya ang iba't ibang sektor, pumunta siya sa mga komunidad, nakipagpulong siya sa mga LGU, binisita niya ang mga rehab centers, pero nagsimula agad ang mga atake sa kanya. Walang tigil ang pangbabatikos, mahina raw siya sa krimen, huwag daw siyang makialam sa pulis at hindi raw siya mapagkakatiwalaan. Pinagtulungan at pinagkaisahan siya para hindi magtagumpay. Naayon pa nga mga idol sa dating Vice Presidente kung pareho daw umano ang kanilang layunin, bakit hindi na lang makipagtulungan? Hindi pa talaga sila seryoso sa laban? O baka mayroong mga interes na nabangga si Leni Robredo noong mga panahon na iyon, kaya naman siya pinagkainitan. Kaya naman hindi na nakatiis nga mga idol si Leni Robredo at ito nga mga idol ang kanyang naging mga tugon. Noong tinanggap ko ang trabahong ito, ang una kong tinanong sa kanila ay, handa na ba kayo sa akin? Ngayon, ang tanong ko, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Mr. President, hindi ko hiningi ang posisyong ito. Pero sineryoso ko ang trabahong ipinasa ninyo. Ang hiling ng taong bayan, isang gobyernong tunay na kampyon laban sa illegal na droga. Alalahanin natin na ang droga at mga drug lord ang kalaban, hindi ako at lalong hindi ang taong bayan. Sa mga susunod na araw, magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sasabihin ko ang aking natuklasan at ang aking mga rekomendasyon. Makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Kung sa tingin nila matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lamang ako. Tila nagsanib pwersa nga mga idol si dating Senador Trillanes at ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo upang tuluyang bumagsak ang mga Duterte. At ito na nga mga idol ang totoong dahilan kung bakit tinanggal si dating Vice Presidente na si Leni Robredo ni dating nooy Presidente na si Duterte. At ang dahilan nga mga idol ay dahil hindi talaga kaalyado ang dating Vice Presidente ni dating Pangulong Duterte. Kasi hindi niya, wala sa grupo niya. Pero yung sa grupo niya, anong ginawa dun sa customs na nagpasok ng droga? Nagtoneto na lahat ng droga. Political will daw, galit siya sa droga. Pero yung commissioner na nagpasok ng droga, pre-nomote niya. Ano ngayon ang political will dun? Hindi. Basta't kasama ka sa sindikato niya, protektado ka. Pag wala, sisibakin ka para may masasabing may anti-corruption na ano siya. Alam nyo, basang-basa tong tao na to eh. Siguro someday mababasa na rin siya na ordinaryong Pilipino. Ang pagsisikap nga mga idol ni Leni Robredo
na maisuwalat ang buong katotohanan at sa tulong nga mga idol ni Trillanes ay naisuwalat ang buong katotohanan. Ang dating mga pinagtatawanan noon mga idol, ang dating hindi pinagkakatiwalaan, ang dating hindi pinapakinggan, ang dating sinasabihang mga sinungaling, ay ngayon ay sila pala ang nagpatotoo na ang ginagawa noon ng dating Pangulo at dating administrasyon ay hindi na makatarungan para sa ating bansang Pilipinas. Bakit kaya mga idol noong panahon ni Duterte ay marami ang naniniwala sa kanya at marami ang nagsasabi na siya ang pinaka-the best na Pangulo na naging Pangulo sa ating bansang Pilipinas? At kahit hanggang ngayon nga mga idol ay marami pa rin ang naniniwala at marami pa rin ang nagtitiwala sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga mga idol kay dating Pangulong Duterte. Subalit dahil nga mga idol sa mga tao na nais na makita ang katotohanan, nais na ilabas ang totoong pagkatao ng pamilyang Duterte at ang totoo nilang intensyon sa lahat ng mga ginagawa nila, na kunwari nga mga idol ay mahal nila ang bansang Pilipinas, subalit hindi pala natin nalalaman na tayo pala ay unti-unti nang ginagawang China. Sa lahat ng patuloy na naniniwala sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga mga idol kay Inday Sara Duterte at sa kanyang ama sa dating Pangulo na si Duterte, sana ay mabuksan ang inyong isipan at lawakan ang inyong pangunawa sa lahat ng mga nangyayari noon at sa mga revelasyon na ating napapanood at napapakinggan ngayon. Sana ay tanggapin natin ang katotohanan na ang ating hinangaan noon ay hindi pala totoong nagmamahal sa ating sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na nga sa ating bansang Pilipinas. Dahil kung talagang mahal nila mga idol ang bansang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino, ay hindi nila hayaan ang mga pugo na pumasok at lumaganap sa ating bansa, at hindi niya hayaan na magkaroon ng malaking utang at malubog sa utang ang ating bansang Pilipinas, at hindi rin niya hayaan nga mga idol na pabayaan na lamang ang West Philippine Sea na kung saan ay atin naman talagang pagmamayari. At sana ay hindi nila hayaan na mag-away-away ang mga Pilipino, kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino ay nag-aaway dahil sa kanila. Sana ay hindi nila hinayaan ang mga ganitong klaseng pangyayari kung talagang minamahal nila tayong mga Pilipino at ang bansang Pilipinas, dahil ang tunay na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas ay pagkakaisa, ang totoong hangarin at hindi ang watak-watak. Hindi man perpekto mga idol ang administrasyong Marcos ngayon, subalit makikita natin mga idol na nais ng ating Pangulo ang totoong pagkakaisa at pagtutulungan. At kahit hindi man makita ng karamihan nga mga idol ang totoong ginagawa ng ating Pangulo ngayon, ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng kanyang trabaho na kanyang pangako sa ating bansang Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino, dahil marami pa rin talaga mga idol ang nananatiling bulag sa katotohanan dahil sa kanilang paniniwala na ang tanging mga Duterte lamang ang magaling para sa kanila, ay hindi nila nakikita ang totoong ginagawa ng ating kasalukuyang Pangulo. Kaya naman salamat na lang talaga mga idol at mayroon tayong isang Trillanes na kung saan nga mga idol ay inilabas ang buong katotohanan na magbubukas sa kaisipan ng karamihan, lalo na sa mga tao na panatiko ng mga pamilyang Duterte. Kaya naman sa lahat ng hindi naniniwala kay Antonio Trillanes o sa dating senador na si Antonio Trillanes IV, ay nawa ay mapanood ninyo ang video na kung saan ay kanyang inilahad at kanyang binuking ang mga pagkatao ng pamilyang Duterte. At sana ay kapag napanood ninyo mga idol ang video na yon, ay sana ay tuluyang mabuksan ang inyong mga kaisipan, dahil ayon nga mga idol kay Trillanes, ang pagmamahal sa bayan ay madadaan mo sa pagsasabi ng katotohanan at hindi madadaan sa biruan o sa pagmumura. Dahil ang pagmamahal sa bayan,
Hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Sana mga idol ay marami sa ating mga kapwa Pilipino ngayon ang tuluyang nabuksan ang pangunawa at kaisipan na ang katotohanan nga mga idol ay siyang mananaig. Dahil hanggat umiiral nga mga idol ang kasunilingan sa ating bansa at hanggat marami ang naniniwala sa mga ito ay tayo ay mananatiling alipin ng pamilyang Duterte. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga ipinaglalaban ni dating Vice Presidente na si Leni Robredo at ngayon nga mga idol ay ang mga ipinaglalaban ng dating senador na si Antonio Trillanes? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.